Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Sana po ay maganda ang pagpasok ng inyong bagong taon. Ako po si Nestor Apasible ng Tacloban City, Leyte. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Etok. 80 anyos na ako ngayon at noong dyan pa ako sa Malabon nakatira ay nakikinig ako sa inyong programa sa radyo. Sa kabilang banda ay nalaman ko naman ang tungkol sa YouTube channel mo dahil sa mga apo kong kasama ko ngayon na nag-aalaga sa akin. Sila din ang nagkumbinsi sa akin. Naibahagi ko raw sa inyo ang aking nakakatakot na karanasan. Maraming dekada na ang nakalipas. Papadudot nagsimula ang ikikwento ko sa inyo noong taong 1963 sa isang pampublikong kolehiyo sa Maynila. Unang nakamayan ko ang isang dalagang may mainhin ngunit malungkot na mga mata. Si Minerva. Mahiyain po ito. Laging nakayuko kapag nagsasalita at bihirang makisali sa kwentuhan ng ibang mga estudyante. Ngunit sa likod ng tahimik na anyo ay may kakaibang bagay akong napansin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako mapakali kapag hindi ko ito nakikita. Tuwing break, palihim ko itong tinitignan sa kantina habang ito ay kumakain ng kanin lang at kaunting ulam. Kaya isang araw ay naglakas loob na akong lapitan po ito. Hi Minerva. Minerva, hindi ba? Classmate tayo sa Philippine Literature. Pakilala ko sa kanya. Tumango lamang ito, hindi makatingin sa akin si Minerva. Naintindihan ko naman siya kasi alam kong mahiyain siya at unang beses kong lumapit sa kanya. Pwede ba kitang samahan? Wala akong makasabay ngayon. Nung una ay parang tatanggi si Minerva, ngunit kalaunan ay tinanguan din niya ako. Doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin. Madalas na kaming magkausap pero laging may hangganan si Minerva. Tuwing tila lalalim na ang aming pag-uusap ay bigla na lamang siyang iiwas. Kapag napapadaan ako sa dorm ng mga babae, lagi itong nasa bintana pero agad na nagtatago kapag nakita na niya ako. Isang gabi habang pauwi ako galing sa library, nasulyapan ko si Minerva. Sa isang maliit na parking madilim ang paligid. May kasama siyang matandang lalaki. Hindi ko ito kilala. Akala ko ay kamag-anak lang pero napansin kong parang pinapagalitan si Minerva at maya-maya'y hinatak ito papalayo. Kinabukasan wala si Minerva sa klase. Hanggang sa lumipas ang isang linggo ay wala pa rin. Kinabahan ako. Doon ako nagsimulang magtanong-tanong. Isang kaklase ang nagsabi, "Uy Etok, narinig ko na pinapauwi raw ng mga magulang si Minerva sa probinsya nila. May nakakita raw sa kanya na may kasamang lalaki sa park. Baka daw buntis." Nagulat naman ako sa narinig at ginusto kong kontrahin ang sinabi niya. "Hindi totoo yan," sagot ko. "Hindi ganon si Minerva." Ngunit hindi ako mapalagay. Hanggang sa isang araw ay nakausap ko ang isa ko pang kaklaseng si Julio. "Pare, nakita ko si Minerva. Sakay ng jeep, papunta raw sa isang baryo sa norte. Sobrang liblib daw ng lugar na yon. Taga doon daw pala ito."
Hindi na ako nag-isip. Agad akong nag-impake. Hindi ako nakatulog sa excitement at kaba. Nagpaalam akong bibisita sa tiyuhin ko sa probinsya. Pero ang totoo ay hahanapin ko si Minerva. 3 beses akong sumakay ng bus, tricycle at jeep bago narating ang dulo ng daan. Pagbaba ko sa isang maliit na terminal ay tinuro ng driver. Wala nang sasakyan papasok dyan. Lakad ka na lang kung gusto mo. Gaano kalayo? Tanong ko. May 2 oras na lakad, masukal pa. Huwag ka nang tumuloy iho, lalo na't palubog na ang araw. Balita ko ay may nangyayaring kababalaghan dyan sa lugar na yan kapag gabi. Na-curious naman ako sa sinabing yon ng driver. Anong klaseng kababalaghan? Maraming mga nagpapakitang engkanto, kapre at mga white lady sa daanan. Pero ang alam kong totoo ay balwarte yan ng mga aswang. Marami mga dayo ang pumunta na dyan na hindi na nakabalik pa. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy. O kung hindi man, ipagpabukas mo na lang. Nag-aalalang sabi nito sa akin. Pero papadudot hindi ako nakinig. Bitbit ang bag at bote ng tubig ay nilakad ko ang masukal na daanan. Hangin ay malamig. Naririnig ko ang langit-ngit na mga dahon at mga yapak na parang sumusunod sa akin. Pero paglingon ko ay wala naman. Sa isang kurbada nadaanan ko ang isang maliit na kubo. Sa harapan nito ay isang matandang lalaki na nakaupo. May hawak na baston at palumpong ng halamang gamot. Basta huwag ka nang tumuloy, ang sabi ng matanda. Sa baryong yan, hindi lahat ng tao ay tao. Bakit po ninyo nasabi yan? Tanong ko naman. May kinukuble ang lugar na yan. May mga nilalang doon na ang anyo ay tao. Pero laman ang hanap. Kung mahal mo ang babae, kalimutan mo na siya. Baka ikay mapahamak, babala ng matanda sa akin. Ngunit hindi ako nagpigil. Patuloy ako naglakad, papadudot kahit na sumisikip na ang daan at may mga tinig akong naririnig na tila bulong sa hangin. Huwag ka nang tumuloy. Pero hindi ko pinansin ang sinabi ng utak ko. Halos 3 oras na ang lumipas bago narating ko ang unang kumpol ng mga bahay. Luma at gawa sa kahoy ang karamihan. Tahimik ang paligid at walang tumatahol na aso. Walang batang naglalaro. Tanging mga matandang nakaupo sa labas ng bahay ang nagmamasid sa akin. Pakiramdam ko'y sinusukat ako ng mga mata nila. Nilapitan ko ang isang babae na nagsusungkit ng niyog sa harapan ng bahay. Manang, may kilala po ba kayong Minerva? Minerva Cabarubias po. Taga rito raw po. Napatingin ang babae, saglit na natigilan. Pagkatapos ay biglang iniwas ang tingin. Wala akong kilalang ganyan. Umuwi ka na iho. Sunod kong tinungo ang tindahan. Doon sa wakas ay may isang batang nagpakita ng interes. Yung maganda po, yung maputla, tanong ng bata. Tumango ako. Doon po ako nakatira. Sa dulo ng baryo, malapit sa punong balete. Agad ako naglakad patungo roon. Habang papalapit ako ay parang may bumibigat sa dibdib ko. Hindi ito pagod. Para may humihigop sa enerhiya ko. Sa wakas ay nakita ko ang isang bahay na yari sa makapal na kahoy. Mataas ang bakod at maraming dahon ng saging na nakasabit sa paligid. Minerva, tawag ko habang kumakatok. Maya-maya ay bumukas ang pintuan. Lumabas si Minerva. Maputla ito, tila hindi natutulog at mas lalo pang tumalim ang lungkot sa mga mata nito. Etok, anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinundan? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Hindi ako mapakali. Bigla kang nawala. Walang paalam. Araw-araw kitang iniisip. Sabihan mo lang ako kung may problema.
Nandito lang ako, ang sabi pa niya. Tumulo ang luha ni Minerva, ngunit ang sagot nito'y malamig. Umalis ka na, Etok. Hanggang dito na lang tayo dapat. Hindi mo ko kayang mahalin kung malalaman mo ang totoo. Subukan mo ako, sagot ko. Ngunit nagsara ang pintuan. Iniwan akong nakatayo sa dilim. Imbes na sumuko ay naghanap ako ng masisilungan at tinuloy ang pananatili sa baryo. Sa isang lumang kamalig malapit sa ilog ako tumuloy. Kinabukasan ay muli akong bumisita kay Minerva. Ganun pa rin ang sagot. Ngunit isang hapon ay nakita ko ito sa tabi ng ilog. Nakaupot, nakatulala. Dahan-dahan akong lumapit. Kung ayaw mong sabihin, hahayaan na lang ba kitang dalhin ang lungkot na yan? Tahimik si Minerva hanggang sa bumulong ako. May sumpa sa pamilya ko, Etok. Hindi kami tulad ng ibang tao. Anong sumpa? May sakit ba kayo? Curious kong tanong. Umiiling si Minerva. Ang lahi namin. May dugo kaming halimaw ng aswang. Lahat ng babae sa pamilya, pagdating ng tamang edad ay tinatawag ng dugo. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi totoo yan, Minerva. May sakit ka lang siguro, ang sabi ko pa. Minsan nga, gusto ko na lang maniwala na ganun lang. Pero noong huling gabi ko sa Maynila, muntik na ako. Muntik ko nang kainin ng pusa sa dorm. Nahuli ako ng matanda naming tiyahin. Kaya ako pinauwi. Kaya ako pinahinto sa pag-aaral. Napaiyak naman si Minerva sa puntong ito. Pinilit kong lumayo sa iyo dahil ayoko maging dahilan ng pagkamatay mo. Pero nandito ka ngayon. Tahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot. Niyakap ko si Minerva, papadudot. Kung may paraan para tulungan ka ay gagawin ko. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Pag-aalo ko sa kanya. Mula noong ibunyag ni Minerva ang katotohanan ay lalo siyang naging tahimik at mailap. Ngunit hindi na ako umalis pa. Araw-araw ko siyang binabantayan mula sa malayo. Nananatili ako sa lumang kamalig. Patuloy na umaasang may paraan para maibalik si Minerva sa dating sigla. Isang gabi ay may narinig akong sigawan sa baryo. Lumabas ako at nakita ang ilang mga lalaki. May dalang sulo at gulok. Sa gitna namin ay isang matandang babae ang tinutukan ng itak. Siyang nakita kong lumilipad kagabi. May dala siyang sanggol. Sigaw ng isa pa. Nagpalusot ako sa mga tao at nakita ko ang kulubot na mukha ng matandang babae. Ngunit may pamilyar na mata. Tiyahin ni Minerva. Bago ito tuluyang mahatulan ay tumingin siya sa akin at nagsalita na mababang ngunit malinaw. Hindi mo ako kayang iligtas. Isa ko sa amin. Isa na rin ako sa mga lalapastanganin ng gabi. Umalis ka habang may lakas ka pa. Ngunit bago pa makasagot ako ay tinulak ako palayo ng isang lalaking hindi ko kilala. Halika na kung ayaw mong isunod sa kanya. Huwag kang makikisangkot. Dinala ko nito sa isang maliit na bahay. Pagpasok pa lamang ay bumungad na sa akin ang matandang albularyo na una kong nakasalubong sa gubat. Hindi ka nakikinig sa akin, ang sabi ng matanda. Ngayong nandito ka na, wala ka ng kaligtasan. May 3 gabi sa isang taon naganap ang lakas ng dugo sa mga may lahi ng aswang. Ngayong gabi, ang isa sa mga yon. Paliwanag ng albularyo habang tinuturo ang mga dahon, langis at batong nakapatong sa altar. Paano ko siya matutulungan? Tanong ko. May paraan pa ba para mapigilan ang sumpa? Tumango ang albularyo. May isa pa. Dugo ng taong tunay na umiibig sa isang aswang. Kapalit, kaluluwa ng nagmamahal.
napalunok ako. Huwag mo kong tanungin kung tama. Hindi ko sagot ang damdamin mo. Pero kung ipaglalaban mo siya ay kailangan mong tapusin ang simula. Kinuha ng albularyo ang isang itim na langis at ipinahid sa mga braso ko. Ito ang magtatago sa amoy mo para hindi ka kaagad maamoy. Pero sandali lang ang bisa. Gabi na nang lumabas ako, tahimik ang baryo, masyadong tahimik. Wala ni isang alitaptap o kuliglig. Lahat ng bahay ay nakasarado. Ni kandila ay walang sindi. Sa langit, walang buwan. Habang papalapit ako sa bahay ni Minerva, narinig ko ang ungol, mababa, garalgal. Hindi ito boses ng tao. Sa bintana ng bahay ay may nakita akong anino ng isang nilalang na hindi na si Minerva, kundi isang bagay na halos doble ang tangkad nito. Baluktot ang katawan at may matatalas na kuko. Bumukas ang pinto. Eto, mahinang tinig, parang galing sa isang napakalalim na balon. Nasa harapan ko si Minerva, pero hindi na ang Minervang kilala ko. Maputi ang balat, pulang-pula ang mga mata at nangingitim ang mga kuko. Tumakbo ka na, bulong nito. Ngunit bago pa ako makalayo, dumaan sa gilid ng bahay ang isang grupo, 3 o 4 na nilalang, na katulad ng kay Minerva ang itsura. Napaligiran ako. Minerva, bulong ko. Nanginginig ang tinig habang unti-unti akong napapalibutan ng mga nilalang na bahagyang nakakilala sa kanya. May matang pula, balat na kulay abo at mga kuko na tila bakal. Umalis ka na, sigaw ni Minerva, nanginginig. Hindi mo alam kung anong magagawa ko sa iyo kapag tuluyan na akong mawala sa sarili ko. Ngunit hindi ako umalis, sa halip ay dahan-dahan akong lumapit. Kung ito ang kapalaran mo, tatanggapin ko kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Pinigilan ako ni Minervang umiyak, ngunit napansin ko ang mga nilalang sa paligid ay hindi umaatake. Nakatingin lamang sila sa amin at parang nagtataka o natatakot. Napatingin si Minerva sa akin, takot na takot. Bakit hindi ka namin inaamoy? Bakit hindi ka namin sinasaktan? Sumulpot ang matandang albularyo mula sa likod ng mga puno. Hindi siya basta tao ngayon, ang sabi ng matanda. Pinoprotektahan ko siya ng langis ng itim na ugat. Pero hindi magtatagal yan, etok. Kung may bala ka ay gawin mo na. Napatingin ako sa matanda. Paano ko siya ililigtas? Lumapit ang matanda, may hawak na maliit na kutsilyo. Dugo mo ang kailangan. Kung totoo ang pag-ibig mo ay sapat na ang ilang patak upang sirain ang paglipat ng buong pagkatao ko sa pagiging halimaw. Ngunit may kapalit. Hindi na ako naghintay ng dagdag na paliwanag. Kinuha ko ang kutsilyo, iniwa ko ang aking palad at hinayaan ng dugo na tumulo papunta sa maliit na basong may itim na usok. Hinawakan ito ng albularyo, binulungan ng dasal at saka pinainom kay Minerva. Kumakawala ito, humihiyaw at halos sa bunutan ng sarili. Ngunit unti-unting nagbago ang itsura niya. Nawala ang pula sa mata. Naging normal ang kanyang anyo, ngunit bumagsak siya sa lupa. Nang hihina. Tumakbo ako palapit. Minerva! Ngunit bago pa ako makarating, isang nilalang ang umatake mula sa likuran. Hindi na inabot ng albularyo ang babala. Nahulog ako sa lupa, duguan. Eto hok! Halos wala ng boses si Minerva. At unti-unting nagdilim ang paningin ko. Papadudot, akala ko ay mamamatay na ako. Pero bigla kong idinilat ang aking mata. Sumalubong sa akin ang nakakasilaw na liwanag. Pero biglang tinakpan yon ng isang pamilyar na mukha, si Minerva. Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na, aniya. Doon ko napagtanto na nasa ospital pala ako sa bayan.
Mamayang kaunti ay pumasok ang matandang albularyo at iba pang lalaki. Bagamat sugatan pero malalakas pa rin, doon ay kinausap nila kami ni Minerva. Doon ko rin nalaman kung ano ang nangyari pagkatapos kong mawalan ng malay. Noong atakihin ako ng isang aswang mula sa likuran at bumagsak sa lupa, dumating ang mga kasamang tao ng matandang albularyo. Armado ng mga baril, solo at itak. Nilusob nila ang mga aswang. Inubos nila ang mga kamag-anak ni Minerva. Pero si Minerva ay okay lang sa kanya. Nang matalo ang mga aswang ay dinala kami sa ospital ng mga kalalakihan. Pero habang nasa biyahe ay pinataka ng langis na pula ang mga sugat ko. Ayon kasi sa matandang albularyo, yung sugat na dulot ng pagka-atake sa akin ng aswang ay pwedeng maging dahilan para mahawahan ako ng pagiging aswang. Ang langis na pula naman daw ay magpapapigil sa sumpang yon. Sa huli ay sinabi ng albularyo na ligtas na ako at hindi na magiging aswang pa si Minerva. Samantala, papadudot, noong makarecover ako ay bumalik kami ni Minerva sa Maynila para ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Lumipas ang mga taon, nakapagtapos kaming pareho at sinagot na rin niya ako ang panliligaw ko sa kanya. 6 na buwan pagkatapos noon ay nagpakasal na kaming dalawa at nagkasundo kaming manirahan sa probinsya ko sa Leyte. Sa Tacloban kami tumira noon. At ayun nga, papadudot, nagkaroon kami ng 7 mga anak, 6 na babae at 1 lalaki. Sa ngayon, papadudot, ay nakatakda kaming magdiwang ni Minerva ng aming ika-6 na pong anibersaryo bilang mag-asawa. Siyempre masaya kami. Kasama kasi namin ang mga anak at mga apo namin. May apo na rin kami sa tuhod, bagamat naka-wheelchair na ako sa ngayon dahil na rin sa sobrang katandaan. Pero masaya ako kasi malakas pa si Minerva kahit na 80 na. Isa na lang ang panalangin ko ngayon sa Panginoon na sana'y biyayaan pa kami ni Minerva ng malakas na pangangatawan at maayos na kalusugan. Humaba pa sana ang aming mga buhay. Papadudot, dito na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay magustuhan ninyo. Kapag mahal mo ang isang tao ay gagawin mo talaga ang lahat para siya ay mailigtas. Manganib man ang iyong buhay. Muli maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Etok. Maraming salamat, Etok, sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Tama ka. Kapag mahal mo talaga ang isang tao ay handa mo siyang tanggapin. Kung sino man siya at handa mong isakripisyo ang iyong buhay, mailigtas lamang siya. Ganyan kabusilak ang tunay na pag-ibig. Selfless. Minsan ay makakalimutan mo ang iyong sarili dahil ang nasa isipan mo lamang ay ang kapakanan at kasiyahan ng taong mahal mo. Pero syempre huwag din nating kalimutan ang ating mga sarili. Maglaan din tayo ng para sa sarili natin para makasama pa rin natin ng mahaba ang taong mahal natin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Stories. Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.